hello everyone for today's video. Cha 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 cha. So hello, magandang umaga, magandang gabi mga mare. So for today, ito nga ipakita ko sa inyo, gumala kami guys. Hindi kami gumala, actually namili kami guys. Kasi nga mag-ready tayo para sa celebration of graduation ng anak ko and recognition, and also yung sa pamangkin ko si Ee kasi nag-graduate na rin siya. So ayan, naghanda kami ng konti, yung very light lang. As in medyo konting handa lang, mga close family lang talaga yung nasabihan namin, kasi nga syempre dahil simple lang, konti lang, mas maganda yun, medyo intimate ng konti. Intimate, tight budget series. Anyway, so mas gusto ko rin kasi yung gano'n, yung mga gatherings na as in yung in-invite mo lang talaga yung pupunta, and mas gusto ko rin talaga na close lang talaga actually, 'di ba? Kaysa halimbawa mag-invite ka na ibang tao tapos sasabihin hindi masarap yung salad, ganyan. At least kapag pamilya mo, sabihin ka man na hindi masarap ang salad, at least pwede mo sila pagalitan, 'di ba? So eto na nga, ayan. After nga naming mamili dito, kasi sila Bianca and B-Boy is fond of, alam mo 'yon, grocery, kasi nung bata pa lang sila sinasama nga sila ni daddy pag-grocery dun sa may Santa Lucia. So ayan, hanggang sa tumanda sila, sila, super happy sila kapag nag-grocery. Kahit alam mo yun, yung mga bibili lang naman talaga namin is kung ano lang yung kailangan. Nga nito, nagplansya na tayo. Syempre, graduation, kailangan naman medyo okay naman yung mga susuotin natin and maayos. So, ito pinaplansya ko na kay daddy na pantalon. Nakalimutan ko na rin, kasi si Bianca naka-uniform siya nung recognition nila. And si Kuya B-Boy, syempre, yung binili namin na long sleeve, pinainitan ko ng sobrang bonggang-bongga. And yung kanyang slacks na pinlansya ko rin. And alam niyo ba, grabe, munti ako pa makalimutan talagang plansyahin yung toga ni Kuya B-Boy. Ayun, at least naman nung bago, after ko matapos nito, tsaka ko naalala na kailangan ko pala magplansya ng toga. So, ayun, binalikan ko siya and pinlansya ko na siya. Para naman hindi naman nakakahiya, diba? Kaysa halimbawa sa umaga, tsaka kami mga ngarag-ngarag para magplansya ng uniform nila. So, ayun. So, sa pagpaplansya, ako talaga yung toka doon. Kasi nga, ako ang magaling magplansya. Kasi alam niyo, may masteral ako sa pagpaplansya. Charis. Dahil yun talaga lang maambag ko is for the go na, diba? Plansya-plansya na tayo, mga mamshia. So, ayun na nga, nahanapan ko si daddy rin ng mga damit. Kasi nga, hindi naman siya mahilig mag-formal. Alam niyo naman yung asawa ko, talaga may okasyon lang kapag magpapantalon yun. Usually talaga, nagsusuot lang siya ng shorts or pero halos lagi shorts siya. Nung natuto siya mag-shorts na talaga. Tapos, nung nag-medrep lang kami yun, before nagpapantalon siya. Pero after nga, nung nag-resign siya, parang nag-resign na rin siya magsuot ng pantalon. So, lagi na nga lang siyang naka-shorts. Tapos itong pants na pinlansya ko is nakita lang niya, naalala niya. And alam niyo ba, trivia, gamit din niya to nung nag-graduation si Bianca. Si B-Boy last nung tawag dyan, nung kinder si B-Boy. So, ganyan nakatagal yung pants niya na yan. Talagang super duper, ingat na ingat niya, guys. So, mga formal polo, wala rin siya masyadong ganun. Kasi nga, yung mga medrep niya dati, hindi ko alam kung anong ginawa niya doon. So, nakuha lang namin to sa tindahan and yun na yung ginamit niya. Tapos, eto pala, nagpe-prepare na ako para dun sa i-offer sa church. Kasi nga, di ba, may mga baccalaureate basta baccalaureate mass. So, ayan, kami, kasi fruits yung natoka kay B-Boy. So, bumili nga kami sa South, di ba? Tapos, inayos ko na. Tapos, naghanap ako ng belao na lalagyanan and nagpabili ako ng cellophane kay Bianca. And, of course, ayan, syempre kailangan natin mapaganda ito, guys. Naghanap ako ng pwedeng itali dito. And alam niyo ba kung ano ang naihanap kong itali dito at na pili kong itali? Grabe, alam niyo ba, sulit na sulit yung flowers na binigay sa akin ni daddy. After nito, guys, nilagay ko yung ribbon ng flowers ni daddy. Kasi nga wala akong makitang tali or anything na may design. So, ayun, yung ribbon mismo, yun na yung nilagay ko. And in fairness, ang ganda naman ng kinalabasan, guys. Tingnan nyo naman, Ang taray, diba? Ganito kasi ako kapag naghahanap ako ng anything na pwede kong i-recycle. So, talagang nag-iisip ako. And buti naman gumagana pa yung utak ko, guys. So, eto nga, ayan, diba? Ang ganda. Tchanen! Maganda siya, in fairness. And ayan nga si Bianca, hindi ko alam kung ano yung tinitingnan niya. Ito, guys, yung naalala ko yung toga. After na nun, tsaka ko talaga siya naalala. Kung ano pa yung pinakamahalaga, yung pa yung nakalimutan ko, diba? Buti na lang naalala ko siya. Diba? Paulit-ulit tayo sa naalala. Naalala, charis. Okay, so ito, the next day na tayo, guys. Ito nga pala ang ganap doon sa simbahan. Ito is naganap dito sa Bolbok. So, eto yan, yung mga offering ng mga bata. And super cute sila kasi naka long sleeve, ganyan. So,
As in, super nice sila sa mata. Ayan, si Kuya B-Boy and yung classmate niya na si Matthew Naredo. So, eto, yan, picture. Eto silang magka-classmates lahat. Ayan sila, guys, oh. Oh, diba? Medyo marami-rami sila, guys. Ayan. Yung anak ko talaga medyo makulit yan eh. Tapos ito guys, ito na dun sa mismong reception. Ito na sa mismong venue guys. Ayan, si Bibi kasi mahilig din siya sa mga small chat, ganyan. Parang frequent small chat kasi medyo madaldal din siya sa mga classmates niya na the boys. Pero sa iba, medyo nahihiya siya. So, ito na, ayan, So, ito na nga yung pamangkin ko, si Ee. Kasi, di ba, magka-classmate nga sila. Nakalimutan ko pala sabihin sa inyo. Magka-classmate sila sa St. Philomena. So, ito, si Ee. I'm so proud naman na napatapos siya. Alam niyo yun, as in, natatouch ako and nakakry ako. Every time na makikita ko siya na nagtatapos, may na-achieve siya sa buhay. Kasi, in fairness ha, yung paghihirap naman ng kapatid ko talaga dyan, guys. As in, solo niya yung tinaguyod. Nag-aral niya, ganyan, lahat ng gastos, na niya. Alam mo yun, alam ko kasi yung hirap ng kapatid ko. Kaya every time may ma-achieve siya, naiiyak talaga ako. Alam mo yun, parang feeling ko ako yung nanay. Ganun siya guys. Tapos alam nyo, buti na lang nakatagpo yung kapatid ko ng napaka-responsible boy. Talagang boy. Responsible boylet, ayan, si Aaron. Super happy naman ako kasi, as in, boy. Kasi guys, inalagaan niya talaga si Ee and nilove niya talaga na parang anak niya. Diba? Ultimo yung pagpaplansya. As in, super touch talaga ako. Kaya ganun yung boses ko, ang pangit, diba? So, ayun. As in, super love niya talaga si Ee. Lahat talaga yung parang inaasikaso niya. Ultimo yung sapatos niya. Siya yung nagkikiwi. Ganyan. Alam mo yun, parang small things pero ang laki ng impact dun sa bata. As in, super, super love niya. So, ayan guys, naiiyak na talaga ako. So, balikan na lang natin si B-Boy guys. So, ito naman anak ko, in fairness naman, ginagawa naman niya talaga yung best niya. Si B-Boy lang kasi talaga, hindi siya ganun ka-focus. Actually, siya yung tao na multitask talaga siya. Hindi siya yung nagpo-focus lang sa ganitong bagay. Siya kasi, parang over yung niya, ayaw niya ng isa lang yung ginagawa niya. Like, minsan nagsi-cellphone siya. O, diba? Nagsi-cellphone, nagko-computer, ganun. Hindi, gusto niya, halimbawa may ginagawa siyang bagay na ganito, sinasabayan niya. Multitask person siya. Pero yun nga, hindi siya masyadong focus sa studies niya. Pero sinasabihan namin siya na syempre, kailangan din niya mag-focus sa pag-aaral niya, guys. Congrats, pero, Mommy and ayan, Daddy dahil bata Aaron. naman siya, inayaan lang namin siya munang i-enjoy. Ayoko rin naman siya i-pressure dun sa mga kailangan mataas yung achievement niya, mga ganyan. Kasi bata pa siya. Kinakausap namin siya na maging okay lang siya sa buhay, maging mabait siya sa ibang tao, maging mabuting tao siya. Hindi naman kailangan na as in maging high grades ka with high honor and everything. Pero syempre, kapag yung bata with high honor, syempre nakakatuwa rin yun sa mga mami, sa matutuwa rin naman syempre sila. Pero yung sa iba kasing bata, meron silang ibang, may iba kasi silang pinofocus or meron silang ibang gusto sa buhay. So, ayun, minsan hayaan na lang natin sila, supportahan natin. Like, meron naman kasi ibang bata mahilig sa art, ganyan. Tapos, hindi siya mahilig sa academics or pero meron siya ibang bagay na dun siya magaling. So, turuan na lang natin sila, tulungan na lang natin sila na mag-enjoy and tulungan na lang natin sila na maging better pa dun sa mga bagay na gusto nilang marating sa life. Huwag natin silang i-pressure. Malay nyo, 'di ba? Mas mag-excel sila sa ibang bagay. Kung hindi man sila sa academics, malay nyo, may iba silang bagay na pwedeng doon sila mas maging magaling, mas maging okay. Alam mo yun, in some other way. So, ayun guys. So, eto guys, ayan, patapos na yung graduation nila guys. Actually, ito naman is, naganap pala to dyan sa may Casa Trinidad. In fairness, maganda naman siya and super comfortable yung mga bata kasi nga the aircon naman siya guys. So, ayan, that's it guys. Yan yung mga nangyari at kaganapan natin dito sa graduation. And after pala nito, meron kaming kinuhang parang buffet din. Meron din buffet, pero per pax yung niya, count nila. Tapos dito nakakatawa kasi nga pinakita nila yung mga childhood photos and yung mga hilig nila sa life. Tapos yun nga, pag pina-flash yung mga pictures nila, natatawa yung mga bata. Pero syempre, in some way, parang nakakaiyak din. Maghihiwa-hiwalay na sila. Pero in fairness naman kasi, di ba, ngayon naman yung mga bata naman, mabilis na sila maging connected dun sa mga friends nila. Hindi katulad dati na pag naghiwa-hiwalay talaga sa school, makikita na lang kapag same school or Pero ngayon, ayan, mas okay na rin na connected na tayo via Messenger, via TikTok, everything. So, lahat-lahat, 'di ba?
kaya hindi na sila ganong nalulungkot. Tapos eto guys, after nga nito, ayan, kumain na nga kami. Pagkakain nga namin guys is umuwi naman kami sa bahay para kay Bianca naman na recognition kasi after ng graduation nila B-Boy nung morning, after parang 4 hours is recognition naman nila Bianca with the same naman siya, same venue din naman siya. So ayan, medyo malakas nga ang ulan and ayan nga, niloloko si daddy. Diba? Ayan, pagdating nga namin sa venue is ongoing pa pala yung graduation ng mga kinder guys. So ayan, super cute naman nila. And ito si Bianca pala guys, ayan, naanuhan siya na siya yung maglilid ng beat ng national anthem. So ayan, kaya sabi niya kinakabahan daw siya. Pero yan, okay naman ang nangyari guys. So ito guys, start na yung recognition and nagulat din ako kasi si Bianca pala yung maglilid ng magbibit ng national anthem. In fairness guys ako never talaga akong naka-try ng ganito, as in naka-graduate ako ng college. Never akong nagkumpas-kumpas and alam mo yun, kasi madaming tao, ganyan. So, ayan, kaya I'm so proud of my bebeng girl, guys. So, ito naman guys, si Bianca is medyo marami naman siya nakuhang award. Medyo hakot award naman si ate girl. With honor siya, and then, most cooperative, best in penmanship. Sabi ko, nak, sa penmanship mo na yun, ikaw ang best. Sabi niya, hindi mami, ginagandahan ko talaga sa school ng taray, diba? So, ayan, tapos, best in physical education, and then, meron din siyang leadership awardee. So, after nga nito guys, medyo naganda nga kami sa bahay, and kung makikita nyo si daddy, as in super saya niya, in fairness. Diba? So, andito rin pala yung mga tita ko, yan. Medyo matagal kami hindi nag-reconnect. Actually, medyo as in ilang years din, pero neto yan, we always find a way na magkita-kita and mag-band. Kasi guys, alam mo yun, ayaw na kasi namin na magbabanding kami, magkikita-kita lang kami kapag may patay. Kasi syempre, after ng death ng tatay ko is na-realize namin na mas masarap mabuhay ng maging masaya na lang. Hindi ka na ma-stress, bawasan mo na yung stress sa buhay mo, wag ka na masyado mag-isip ng kung ano-ano, wag tayo masyadong magpakayaman, pero mas isipin pa rin natin kung ano yung mas nagpapasaya sa atin.